Channeling your energy. Your soul calls here. Hello Gemini! Welcome sa ating weekly reading for Gemini, Sun, Moon at Rising. At your first card, unahin na natin ang angel number 333. Napakalakas ng energy nito. Parang ipinaparamdam sa akin na maraming Gemini ang ilang buwan nang inuuna ang problema kaysa sarili. Ngayon, sinasabi ng universe, ikaw naman, panahon na para ibalik ang creativity mo. Yung talent na matagal mong hindi ginagamit, yung idea na paulit-ulit pumapasok sa isip mo pero lagi mong ipinagpapabukas, may gift ka na nakatago pa. At kapag ginamit mo yon, doon magsisimulang gumalaw ang opportunities. Nakikita ko rin ang salitang community. Huwag mong isipin na kailangan mong gawin lahat mag-isa. May tamang tao, tamang grupo o tamang connection na paparating o baka nasa paligid mo na pero hindi mo lang napapansin. Ngayon Gemini, huminga ng malalim. Inhale, exhale, i-release mo muna ang stress ng buong linggo. Spirit guides, guardian angels, universe, hayaan lamang ang message para kay Gemini ang lumabas ngayon. Only take what's resonate. At munting paalala, hindi po ako unang nagme-message sa kahit sino para mag-alok ng reading. Kayo po ang unang magme-message sa akin with energy exchange kung gusto niyo po ng private reading. At hindi po lahat ay para sa kanila ang message na to, kunin lamang ang magre-resonate sa inyo. Gemini, ang energy mo ngayong linggo ay parang taong unti-unti nang bumabangon pagkatapos ng mahabang emotional exhaustion. Parang may gusto kang ipagdiwang. Pero may isang bahagi ng puso mo na nagsasabing, hindi pa ako fully masaya. Hindi ito dahil kulang ka, may kulang lang ng emotional fulfillment. May blessing na dumarating pero parang may isang tao, sitwasyon o pangarap na hindi pa rin naabot at hindi mo maramdaman ang buong saya. Ganon ang nararamdaman ko sa mga cards mo. At alam mo, ang maganda rito, hindi ito ending, transition ito. Parang sinasabi ng guides, wag mong maliitin ang maliit na blessings ngayon linggo. Doon magsisimula ang mas malaking breakthrough. Para sa health, Gemini, ito agad ang nararamdaman ko. May energy sa dibdib, sikmura at lalamunan. Para sa iba, parang may acidity, parang mabilis kabagin o kaya stress na diretsong bumababa sa tiyan. May iba naman parang may bigat sa dibdib, hindi dahil sa physical lang, kundi dahil marami kang kinikimkim. May ilan ding nakakaramdam ng paninikip ng batok, balikat at leeg dahil sa sobrang pag-iisip. At kung matagal mo na itong nararanasan o lumalala, huwag baliwalain, mas mabuting magpakonsulta sa healthcare professional para makisigurado. Nakikita ko rin ang kulang sa tulog, hindi lang katawan ng pagod, pati ang isip. Ngayong linggo, pahinga ang isa sa pinakamahalagang healing mo. Gemini, nakakatuwa ang energy ng finances. Hindi ito energy ng instant jackpot, pero ito ang energy ng unti-unti pero tuloy-tuloy. May perang papasok, may bayad, may sideline, may commission, may incentive, may refund, may client, may matagal nang hinihintay na response, pero may warning, huwag maging impulsive sa gastos. May nakikita akong pagbili ng bagay na hindi pa naman kailangan. Parang reward mo sana sa sarili pero baka mas kailanganin mo to or mas kailangang ipunin. Mas maganda ang financial decision kapag pinag-isipan ng mabuti. Sa career, kung may trabaho ka, pakiramdam ko mas napapansin ka kaysa iniisip mo. May supervisor o boss na tahimik lang pero inoobserbahan ka, lalong-lalo na ang performance mo. At may chance ng recognition, may chance na ikaw ang piliin sa isang responsibility. Kaya wag mong isipin na walang nakakakita sa effort mo. Meron at tahimik lang talaga. Kung naghahanap ka ng trabaho, wag kang mawala ng pag-asa. May energy ng kailangan mo pang ayusin ang resume, portfolio, requirements, o baka
confidence mo mismo. May opportunity pero kailangan mong maging handa bago ito dumating. Kung freelancer ka, content creator, online seller, business owner, parang may bagong idea na papasok, huwag mo agad kontrahin ang sarili mo ha. Subukan mo muna. Minsan ang breakthrough nagsisimula sa simpleng experiment. Sa mga estudyante, parang hirap kang mag-focus, hindi dahil tamad ka. Marami lang talagang distractions like social media, problema sa bahay, pagod o emotional stress. Isa-isang tapusin ang gawain ha. Huwag mong isiping kailangang perfect ang lahat. Progress over perfection. Sa mga OFW, may energy akong nakakakonekta sa Canada, United Arab Emirates, Singapore, Japan, Australia, at Saudi Arabia. Hindi ibig sabihin na para lang sa mga bansang ito ang reading. Pero ito ang pinakamalakas na energy na nararamdaman ko. May ilan sa inyo ang nag-iisip kung magre-renew ba ang kontrata, may uuwi, may lilipat ng employer, at may naghihintay ng approval. Ang guidance ay nagsasabing huwag mawalan ng tiwala sa proseso. Hindi pa tapos ang chapter mo. At sa usapang pamilya, may isa dito na parang matagal nang hindi nagsasalita ng totoong nararamdaman. Tahimik pero mabigat. Kung ikaw ang unang lalapit, posibleng doon magsimula ang healing. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong manalo. Minsan, ang kailangan lang may unang magpakumbaba. At sa mga seniors, hello po, seniors Gemini, napakalambot ng energy. Parang may apo, anak o pamangkin na nagbibigay sa'yo ng inspiration. May nakikita rin akong pag-aayos ng bahay, mga lumang gamit at pagbalik sa simpleng pamumuhay. Huwag maliitin ang maliliit na masasayang sandali. Iyan ang pinakamahalagang kayamanan. Para sa mga single Gemini, mukhang hindi muna love ang priority ng universe ngayong linggo. Mas gusto muna nitong ibalik ang confidence mo. Kapag mahal mo ulit ang sarili mo, mas natural mong ma-attract ang tamang tao. May possibility ng bagong kakilala, pero wag madaliin, hayaan mong sila ang magpakita ng consistency. Sa mga in relationship, communication, ito ang pinakamahalaga ngayong linggo. Huwag hulaan ang iniisip ng partner. Magtanong, makinig, magsabi rin ng totoo. May maliit na misunderstanding na madaling maayos kapag pareho kayong handang makinig. Para naman sa married, nakikita ko ang teamwork. Hindi ito linggo ng sisihan. Ito ang linggo ng paano natin ito maayos. May usapang pera, may usapang future, may plano para sa pamilya. Kapag pareho kayong nagtutulungan, mas magiging magaan ang lahat. Gemini, ang pinakamalaking message ngayong linggo, hindi ka nahuhuli, hindi ka napag-iiwanan. May sarili kang timing at ang timing mo, unti-unti nang bumubukas. Kapag may isang pinto na hindi nagbukas, hindi ibig sabihin na wala ng opportunity. Maaring may mas tamang pinto na naghihintay. Magtiwala ka sa process. Kung gusto mong mas maintindihan ang astrology, birth chart, planetary transits, at kung bakit iba-iba ang energy ng bawat tao, bisitahin mo rin ang aking ibang channel, Astro Luna Quest Astrology and Birth Chart. At kung gusto mong magkaroon ng paalala o simbolo ng protection, abundance, love, success, prosperity, available rin ang aking mga protection at manifestation bracelets. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Again, I don't message people first, you message me first. Mag-ingat sa mga poster at fake accounts na nagpapanggap gamit ang pangalan ko o larawan ko. Mag-ingat kayo palagi, Gemini. Hanggang sa muling reading. Again, this is Astro Luna Quest.